Hello everyone, magandang araw po muli sa ating lahat. So ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan, ang makasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Diyos at sa oras na ito ay manalangin muna tayo. Lord, thank you sa oras na ito, Panginoon, sa aming paikinig muli ng iyong salita sa programa ng araw-araw na pagpapala. Lord, pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat salita na aming mapakinggan sa oras na ito. Gayon din ang lahat ng mga nakatune in sa oras na ito, Lord. Pagpalain niyo po silang lahat. In Jesus' name, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, nais ko pong balikan natin ang ating pinag-aralan nakaraan patungkol po sa foundation verse ng ating programa ng araw-araw na pagpapala. So, dito po sa Book of Psalm 68 verse 19. So, nabanggit ko po sa inyo na mayroon tayong 5 magandang aral dito sa ating foundation verse ng araw-araw na pagpapala. So, ngayon ay nais ko pong i-share yung 3 natitira. Okay? So, basahin muli natin. Sabi dito, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Purihin ang Diyos. So, pinag-aaralan po natin yung ating title ng ating pinag-aaralan is about the God who daily bears our burdens. So, ang Diyos na nagdadala ng ating mga pasanin. So, sabi ko nakaraan, the Book of Psalm 68 verse 19 ay isang malalim o makapangyarihang talata na nagtatampok sa katapatan ng Diyos at sa kanyang papel bilang tagapagbigay at tagapangalaga sa ating mga buhay. So, purihin ang Diyos. So, napaganda po ang talatang ito ng foundation verse ng araw-araw na pagpapala program. Okay? So, ang ating tanong dito, ano po ba ang makukuha nating mga pangunahing aral dito sa ating foundation verse? Sa Psalm 68 verse 19 ng foundation verse ng araw-araw ng pagpapala. So, nabanggit ko po sa inyo nakaraan, first is daily probation from God. Okay? So, sa ating Panginoon, mayroon tayong araw-araw na kung saan siya nagpo-provide ng lahat nating pangailangan. So, Philippians 4:19, sabi nga ng Bible, ang ating Diyos ang nagkakaloob ng ating mga pangailangan. Sabi ron ni Apostol Pablo, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, ang ating Panginoon po ay mayaman. Mayaman po siya ng mga pagpapala. At ito pong pagpapalang ito ay nilaan niya sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Kanina yon, ikaw at ako na nagtitiwala sa Diyos. Nakalaan ang blessing na ito para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. Amen? So, pangalawa, nabanggit ko po dito sa naaral ng makukuha natin dito sa foundation verse ng araw-araw na pagpapala is the nature of God as our sustainer. Hallelujah! So, ang kalikasan ng Diyos bilang tagapagtaguyod o nagpapanatili. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, ngayon, pupunta na po tayo sa pangatlo na aral na makukuha natin dito sa Psalm 68 verse 19. So, ano po yung pangatlo? Acknowledging our need for God. Amen? So, ang pagkilala sa ating pangailangan sa Diyos. So, take note, recognizing that we need God to bear our burden is essential for spiritual growth. Amen? So, ang pagkilala na kailangan natin ang Diyos upang dalhin ang ating mga pasanin ay mahalaga para sa ating spiritual na paglago. So, take note, it requires humility to admit our limitation and to seek His help. Amen? So, nangailangan ito ng kababaang loob upang aminin ang ating mga limitasyon at humingi ng Kanyang tulong. So, take note, without God, we can do nothing. John 15 verse 5. So, we need the help of God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos dahil sa lamang po ang makapagbibigay ng lahat nating pangailangan. At hindi natin kayang mabuhay sa mundong ito without the help of God. Amen? So, yun po ang katotohanan. So, this acknowledgement opens the door for God to work in our lives and to provide the support we need. Amen. So, ang pagkilala na ito ay nagbubukas ng pinto
para sa Diyos na kumilos sa ating mga buhay at magbigay ng suporta na kailangan natin. So ang Diyos po natin ay mayaman. Kayang-kaya tayong suportahan sa lahat nating pangailangan. Ang kailangan lamang kilalanin natin na kailangan natin ang Diyos. Amen. Kahit na anong talino natin, kahit anong galing natin, without the help of God, useless po ang buhay natin. Amen. Kaya napakahalaga po ang Diyos sa buhay natin. Actually, nandyan lang si Lord. He is more than willing to help us. Sabi nga po Matthew 11:28, nanawagan ng Panginoon, ang sabi niya, "Come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Amen? So lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naghihirapan at napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Wow, ang galing ng Panginoon. Talagang inaanyayahan tayong magtiwala sa Kanya, lumapit sa Kanya, dahil siya lang makakatulong sa lahat ng ating pangailangan. Amen? Pang-apat na aral, makukuha natin dito sa foundation verse ng ating araw-araw na pagpapala, sa book of Psalm 68 verse 19, fourth is the assurance of salvation. Amen? So take note, the book of Psalm 68 verse 19 concludes with the affirmation that God is our salvation. Amen? So ang aklat ng mga awit 68 verse 19 nagtatapos sa patunay na paninindigan na ang Diyos ay ating kaligtasan. Malinaw po sabi roon sa Psalms 68 verse 19 na sabi roon, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Malinaw po, nakalagay na po dyan, sabi dyan, ang Diyos nating nagliligtas. Hallelujah! Dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Amen. So take note, this statement not only refers to physical deliverance, amen, but also to spiritual salvation. Hallelujah. So ang pahayag o pangungusap na ito ay hindi lamang tumutukoy sa physical na pagliligtas, kundi pati na rin sa spiritual na kaligtasan. Amen. So God's provision in our lives is ultimately rooted in His desire to save us and bring us into a relationship with Him. Hallelujah. So ang pagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay ay nakaugat sa Kanyang pagnanais na iligtas tayo at dalhin tayo sa isang relasyon sa Kanya. Yan po ang ating Panginoon. Sabi sa Romans 10 verse 13, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. So sapagkat ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. So ang ating Diyos yung ating kaligtasan. Wala na pong ibang tagapagligtas, no other Savior, kundi si Jesus lamang. Wala nang iba. Only Jesus can save us. Amen? Si Jesus lamang po ang ating tagapagligtas at makapagliligtas sa ating physical ng katawan at sa ating spiritual na buhay. Siya ang source ng ating kaligtasan. Sabi ng Book of Acts 4 verse 12, ang sabi roon, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, maliban sa pangalan ni Jesucristo. And Jesus said also in John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Okay, lastly, tapos na po ako. Number 5, the call to praise and gratitude. Amen? So, ang panawagan sa papuri at pasasalamat. So malinaw po yung ating foundation verse sa book of Psalm 68 verse 19. Sabi nga roon, purihin ang Panginoon. Amen. Ang Diyos nating nagliligtas. So dapat natin siyang purihin. Amen. Ang ating Panginoon. So tinatawagan tayong magpuri sa Diyos. The call to praise and gratitude. Ang panawagan sa papuri at pasalamat. So the book of Psalm 68 verse 19 begins with a blessing, indicating a blessing, that our response to God's daily provision should be one of praise and gratitude. Amen? So, kailangan mayroon tayong pusong mapagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! So, sabi nga ng mga awit, 68 verse 19 ating foundation verse, sa una-una pa lang, sabi rin, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos nating nagliligtas. Amen? So acknowledging God's faithfulness encourages us to cultivate a heart thankfulness and to share His goodness with others. Amen? Ang pagkilala sa katapatan ng Diyos ay nag-uudyok sa atin na linangin ng isang pusong puno ng pasalamat. Ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba.
Psalms 100 verse 4, ano sabi ng Bible? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Kaya dapat natin pasalamatan si Lord. Sabi nga po ng 1 Thessalonians 5 verse 18, in everything, give thanks. Amen? So sa lahat ng bagay, tayo'y magpasalamat sa Diyos. Okay, so sa ating conclusion, Psalm 68 verse 19 serves as a profound reminder of God's daily involvement in our lives as our provider and sustainer. Hallelujah. So purihin ng Diyos. So by recognizing His faithfulness, so we can find comfort in our struggles and assurance of His salvation. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So as we acknowledge our need for God, habang kinikilala natin ang pangailangan natin sa Diyos, and respond with praise and gratitude, so we deepen our relationship with Him, experience the fullness of His love and care. Purihin ng Diyos. Kaya kapatid, sa oras na ito, napakahalaga po na lagi natin i-acknowledge ang Panginoon at meron tayong pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ang Diyos natin ang pinagmumulan ng lahat nating pangailangan. Amen. Taas lamang natin ating dalawang kamay. Sundan nating maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga subaybay sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Pagpalay mo silang lahat at patuloy ni provide din po ang kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.